Wala pa rin preno ang taas presyo sa diesel. Hanggang 11 piso kada litro ang nakikitang posibleng taas presyo sa susunod na linggo ayon sa oil industry sources. Pero sa gasolina, posible raw ang rollback. Saksi si Joseph Moro. Naglalaro na sa 107 hanggang 134 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. At sa darating na linggo, wala pa rin daw maaasahang pagpreno sa pagmahal ng diesel. Ayon sa isang oil industry source, inaasahang tataas ang diesel ng 5 to 8 pesos kada litro. Sabi naman ng isa pang source, posible raw umabot hanggang 11 pesos ang dagdag presyo. Hanggang kagabi, tumaas ng $14.15 kada bariles ang average na bentahan ng diesel sa Mine of Platts, Singapore. Pagdating sa gasolina, ayon sa isang source mula sa isang oil company, hanggang 3 pisong taas presyo ang asahan. Pero iba ang sabi ng isang oil industry source, posible raw ang piso hanggang 2 pisong rollback sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Bumaba raw kasi ng $4.88 ang kada bariles ng gasolina batay sa Mine of Platts Singapore o MOPS average. Ginagamit ang MOPS sa pagpapresyo ng petrolyo sa Pilipinas. Parang krus na pasan-pasan ng mga Pilipino ang mahal na presyo ng produktong petrolyo. Kaya kahit tirik ang araw, tuloy ang ikalawang araw ng tigil pasada ng piston at iba pang transport group para iparating ang kanilang mga hinaing. Para sa mga transport group, tuloy-tuloy na penitensya yung walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na wala pang kasiguruduhan kung kailan matatapos. Magkakaroon pa tayo ng mga continuous na mga pagkilos, iba't ibang protesta hanggat hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos at ibinabasura yung old regulation law at yung pagtanggal sa isa-isa at sasabat sa langis. Ayon sa piston, magpepetisyon ulit sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang naudlot na dagdag singil sa pamasahe. Magpapail tayo bago matapos itong buwan. Bukod sa noise barrage, idinaan din sa pagsayaw ng mga kabataan at syuper ang kanilang mga panawagan. Nagkaroon din ng kilos protesta sa Baguio City at Cebu. Matindi ang dagok na dala ng mahal na petrolyo. Nabawasan ang mga pumapasada, nabawasan din ang mga pasahero. Kaya hirap daw silang mabawi ang puhunan. Ang bus ngang ito 3 oras na raw naghihintay. Kanginang umaga, paluwas namin, hindi man nga kami nasiting. Hindi kami napuno. Galing kaming road to hanggang GM, ang koleksyon lang namin to 7, dati 3.5. Ayon sa grupo ng city buses sa Metro Manila ng Mega Manila Consortium Corporation, nagbawas na sila ng hanggang 20% ng mga bumabiyahe nilang bus para makatipid sa diesel. Nagkaroon kami ngayon ng rotation, nagbabawas kami ng bus, konti lang. Halimbawa, if you have a 20-unit thing, tapos ng operator, pwede ba bawasan muna natin ng 5? And then yung mga hindi magdadrive ng 5 na yon, they are the priority tomorrow. Parang shifting kami. Pero kapag tumaas pa raw lalo ang presyo ng diesel, baka hindi na nila kayanin. Alam mo, natatakot ako, baka next week, another Tuesday, baka sabihin, another 30 pesos. Hindi na talaga, matutulog na lang ang mga operator dito dahil they cannot afford anymore. Susulatan daw nila ang Pangulo para hinging sagutin na ng pamahalaan ang itataas na presyo ng kanilang petrolyo. Malaking bawas din sa kita ng mga gaya ni Jay na delivery truck driver ang mahal na petrolyo. Balak na kasi magbawas ng biyahe ng amo niya at mag-rotate na lamang ng mga driver. Per biyahe lang po kami. So pag wala kaming biyahe, wala kaming kita. Buto yung bus namin mabait, pinapabali-bali kami pag wala kaming biyahe. Pero bali pa rin yun, pagdating ng araw, kakaltas pa rin sa sweldo namin. Nasa state of national energy emergency ang bansa. Naisabatas na rin ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na tapyasan o suspindihin ng oil excise tax. Isa pa sa isinusulong ang pagbasura sa oil deregulation law. Nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto at nitong nangyari nitong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. Pagdating naman sa supply, tatagal pa raw ito ng hanggang Hunyo matapos dumating ang bagong supply. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Sa harap ng krisis sa Middle East, kinonsulta raw ng Pangulo ang ibang leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung itutuloy ang ASEAN Leaders Summit sa Cebu sa Mayo.
Aniya na pagkasundo ang ituloy ito pero iiklian at sisimplihan para makatipid. Tuloy tayo sa May 7, May 8, but as I said, it will be a very bare bones summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Tuloy din ang isa pang ASEAN Summit sa Nobyembre pero aalamin din ng Pangulo kung ano ang sentimiento ng iba pang ASEAN leader kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Lalo pa pong humina ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 60 pesos and 55 centavos, pinakamababa sa kasaysayan. Noong March 19, unang beses na sumampa sa 60 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar. Bumalik po ito sa 59 peso level nitong March 24, pero sumampa ulit sa 60 pesos kinabukasan. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Quezon City Police para matunton ang may-ari ng sasakyang nagpakarga sa isang gasolinahan pero hindi nagbayad. At hinahanap din ng isang driver sa Bacolod na tinakasan din ang gasolinahan kung saan siya nagpakarga. Saksi si James Agustin. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang multipurpose vehicle sa gasolinahang ito sa southbound lane ng EDSA sa Quezon City mag-alauna na madaling araw noong Linggo. Nilapitan siya ng pampatendan. Bagyang nagbukas ng pinto ang driver. Doon na kinargahan ng diesel ang sasakyan. Nang matapos, bigla na lang umalis ang motorista. Sinubukan pa siyang pahintuin ng pampatendan at kinalampag ang bintana ng sasakyan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita na dire-diretso sa EDSA ang motorista. Ayon sa 22 anyos na pampatendan, nang dumating ang motorista, agad siyang tinanong kung may diesel sila. Nilapitan ko na po si customer and sabi niya po, diesel daw po, full tank. Nag-double check po ako kay customer, product batch po. Okay naman daw po, nagsenyas lang po sa akin ng okay. Ngayon po, kinargaan ko na po hanggang sa magmatic na po. Sinara ko na po yung gas tank ni sir. Pagkasara ko po, bigla na lang po tumakbo si customer. Nakiangkas pa raw siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos na halaga ng diesel ang naikarga na hindi binayaran ng motorista. Ang masaklap ayon sa pampatendan, ibabawas ito sa kanyang sahod. Sa akin po, binawas yun. Pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po sir. May anak po kasi ako nagdedede, gagatas. Pati sobrang abala rin po sa student namin sir. Nai-report na ang insidente sa Laloma Police Station. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Kahit may kuha ng CCTV, hindi malinaw ang plate number na nasa harapan ng sasakyan. Ang plaka naman sa likurang bahagi may takip na tela. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspects. Kagabi, tinungo ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang gasolinahan kung saan nangyari ang insidente. Hindi pa po namin nakausap yung may-ari ng gasolinahan, kaya gumawa na lang po kami ng letter at inaanyayahan po namin siya dito sa aming istasyon. Umaasa naman ang pampatendan na sa lalong madaling panahon ay matukoy ang pagkakakilanlan ng motorista. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision yung ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. May insidente rin ng gas and run sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, tila normal lang na nagpapakarga ang isang sasakyan sa isang gasolinahan. Pero lumarga lang ito pagkatapos ng hindi pa pala nagbabayad. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 piso ang halaga ng ipinakarga tinakasan ng driver. Hindi na ito ikinalta sa sahod ng gas attendant na bago lang anya sa trabaho. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa LTO Negros Island Region para matunton ang driver. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo na iligal ang manong ibinebenta ang nasamsam ng motoridad sa Ligao City sa Albay. Sa entrapment operation, nakumpiska ang isang tanker truck na may lamang tinatayang 1,000 litro ng gasolina. Na-recover din ang 3 drum na may lamang tig 200 litro ng gasolina, pati na ang 11 tangke na ginagawa umunong imbakan ng petrolyo. Ayon sa Albay Provincial Police Office, isang suspect ang arestado. Nahaharap siya sa reklamo kaugnay sa pag-iimbak
at pagbebenta ng produktong petrolyo ng walang kaukulang permiso. Nasunog ang isang sasakyan na minamaneho ng TNVS driver sa Pasay City. Mula po sa NAIA Terminal 3, dadaan lang sana sa Terminal 1 ang sasakyan pero bigla na lang itong umusok at nag-apoy. Agad bumaba ang driver at binuksan ang hood. Rumesponde naman ang mga bombero ng Barangay 197 ng Pasay City. Naapula rin ito at walang nasaktan. Itataas po ng Department of Health ang Code White mula March 30 hanggang April 6. Ibig po sabihin naka-alerto ang mga health emergency team at emergency room sa buong bansa sakaling kailangan rumisponde sa anumang insidente sa darating na Semana Santa. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, marami pa rin pasahero na biyaheng probinsya sa kabila po ng pagmahal ng petrolyo. At saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa gitna ng patuloy na pagmahal ng bilihin, ramdam ng maraming Pilipino ang bigat ng gastusin sa araw-araw. Pero kahit gipit sa budget, marami ang piniling umuwi ng probinsya ngayong malapit na ang Semana Santa. Nananatiling mataas ang demand sa mga biyaheng probinsya, lalo na patungong Bicol batay sa pinakahuling datos ng PITX para sa Semana Santa. Nito raw March 26, umabot sa mahigit 84% ang mga biyahe na fully booked sa rutang Bicol, kasabay ng pagtaas din ng booking sa Calabarzon, North Luzon, Visayas at Mindoro. Pagsapit ng March 27, may halos 68% na fully booked sa Bicol, 38% sa North Luzon at higit 33% sa Visayas. Mula March 28 hanggang March 31, nananatiling mataas ang demand sa Bicol na nasa halos 78%, habang limitado naman daw ang booking sa ibang ruta. Pagsapit ng April 1 at April 2, bahagyang bumaba ang bookings. Pero tuloy pa rin daw ang biyahe ng mga pasaherong piniling makauwi sa probinsya. Ayon sa PITX, ang datos ay tumutukoy sa porsyento ng mga biyahe na fully booked. Kaya kahit mataas ang bilang, may natitira pa ring available na trips. Inabutan namin ngayong gabi ang OFW sa Saudi Arabia na si Christine. Nagbalik bansa siya para sa graduation ng anak sa Bicol. Damang-dama raw niya ang hirap mapa-Saudi hanggang Pinas. Taas ng presyo, ganun. Tapos hindi na magkasya yung every month na padala. Pati doon sa ibang bansa, crisis din eh. Doble na lang para sa yung tayo ng tipid tayo sa ng ekonomiya sa lahat. Kumbaga maghinay-hinay muna. Tuhog na ang rason ni Josie sa pag-uwi sa Daraga Albay ngayong gabi para sa recognition ng anak at para na rin sa Holy Week. Pero dahil sa hirap ng sitwasyon, marami raw nabago sa kanilang plano. Sobrang apektado po since kagaya po nito medyo mahal po yung pamasahe ngayon. Parang mag-short yung budget. May mga planong hindi po matutuloy. Halimbawa mga outing. Bagaman aminadong mahirap ang buhay ngayon, wala raw binago sa plano si Janine na biyaheng Naga Camarines Sur ngayong Semana Santa. Ganun naman daw talaga tayong mga Pilipino. Uuwi at uuwi sa pamilya para makapagbakasyon. Parang normal na sa Pilipinas yung ganito eh. Parang nasasanay na lang ang mga Pilipino eh. Parang for me, hindi na siya... Kumbaga sa mga Pilipino nakikita ko, nag-a-adjust na lang tayo, wala tayong magagawa eh. Kumbaga, go with the flow na lang. Kaso syempre, lahat naman na umaaray. Sa isang terminal ng bus sa Cubao, fully booked na rin ang lahat ng biyahe sa kanilang aircon bus patungo sa Albay, Camarines Sur at Camarines Norte. Pero wag daw mag-alala ang mga nais humabol sa biyahe dahil may available pa sa kanilang mga non-aircon buses. Bagaman hirap din daw sila sa taas presyo ng diesel, hindi raw sila nagtaas sa presyo ng kanilang mga tiket. Ibabiyahe yung aming mga bus kasi nga volume yung pasahero. Kailangan naming sila pagsilbihan kasi yun yung araw na inaantay nila na uuwi sila ng probinsya. Doon nga kami nahihirapan. Mataas ang tuloy-tuloy yung pagtaas ng crudo tapos yung pamasahe naka-fix lang. Piyas, sa kabila ng bigat ng buhay, mas matimbang sa marami ang makauwi at makasama ang kanilang pamilya ngayong Semana Santa. Live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Isang patay sa pamamaril na isang security guard sa Cebu City kanina umaga. Nakaupo lang daw ang dalawang lalaki sa gilid ng kalsada
nang barilin sila ng suspect. Naisugod sa ospital ang mga biktima pero isa sa kanila ang nasawi at isa naman ang kritikal. Base sa inisyal na investigasyon, posibleng napuno na raw ang suspect sa pambubuli umano ng mga biktima. Arestado ang suspect at kinupiska ang kanyang service firearm na hininalang ginamit sa pamamaril. Hindi pinayagan ng suspect na magbigay ng payag dahil sumasailalim pa siya sa investigasyon. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.